Isang walang kalabang-labang dalaga ang ikinasal sa harap ng buong nayon sa isang enggrandeng pagdiriwang. Ngunit pagsapit ng gabi ng kanilang kasal, natuklasan niyang hindi lang iisa ang kanyang asawa. Una, pumasok sa silid ang isang lalaki. Sinundan ito ng pangalawa, pagkatapos ay ang pangatlo, pang-apat, at sa huli, ang panglima. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang bangungot. Matapos siyang puntahan ng lahat ng 5 anak na lalaki. Ang kanilang ama naman, ang pumasok sa silid. Mula sa araw na iyon, itinuring na lamang na parang pag-aari ng lahat ang kanyang katawan. Bawat gabi ay nakatalaga sa ibang lalaki. At ang pinaka nakakakilabot, alam ng buong nayon ang eksaktong nangyayari. Ngunit walang sinuman ang nangahas na pigilan ito. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay, bakit ito nangyari sa kanya? At paano nauwi sa isang babae na tinatawag na asawa ng isang ama at ng 5 nitong anak? Upang malaman ang sagot, kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Dadalhin tayo ng kwento sa isang bansa kung saan ang mga henerasyon ng malulupit na tradisyon at bulag na kasakiman ay nagtulak sa mga kababaihan sa bingit ng pagkawala. Sa loob ng maraming taon, napakaraming sanggol na babae ang pinapatay kaagad matapos isilang. Dahil dito, halos tuluyan nang naglaho ang mga babae sa buong bansa. Ang kwentong ito ay nagaganap sa isa sa mga nayong iyon kung saan wala nang natitirang kahit isang babae. Umabot na sa sukdulan ang sitwasyon. Maraming kalalakihan ang sinusubukang pigilan ang kanilang pagnanasa sa pamamagitan ng panunood ng mga lalaking nagbibihis babae at sumasayaw, panunood ng mga lumang pelikulang may mga babaeng karakter, umaging sa paglapit sa mga hayop. Kaya naman nang dalhin sa nayong iyon ang isang magandang dalaga bilang nobya, agad siyang naging sentro ng atensyon ng lahat. Tulad ng karamihan, nabubuhay ang mga kalalakihan sa panunood ng mga cross-dressed performers na sumasayaw, paulit-ulit na panunood ng mga lumang pelikula at pagtitiis sa matinding kalungkutang naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Maging ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang lalaki sa nayon na si Ram Charan ay hindi nakaligtas sa problemang ito. Sa kabila ng kanyang kayamanan at impluensya, nabigo siyang mahanapan ng mapapangasawa ang kanyang mga anak na lalaki. Kaya ipinagkatiwala niya ang gawaing iyon kay Pandit Jagannath na ilang taon nang naghahanap sa iba't ibang lugar. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, wala pa rin siyang natagpuang kahit isang babaeng handa o maaaring mapangasawa ng pamilya ni Ram Charan. Halos nalibot na ni Pandit Jagannath ang lahat ng karatig na yon, ngunit wala pa rin siyang mahanap na kahit isang mapapangasawa para sa 5 anak na lalaki ni Ram Charan. Ang panganay na anak ni Ram Charan ay si Rakesh na nagtatrabaho bilang isang guro. Ngunit malayo siya sa asal ng isang tunay na guro. Noon, pangarap niyang maging pulis. Ngunit matapos siyang bumagsak sa pagsusulit, nagsimula na lamang siyang magyabang at manakot sa buong nayon habang may dalang baril. Ang 3 namang gitnang magkakapatid ay tumutulong sa kanilang ama sa negosyo ng pamilya at ginugugol ang kanilang mga araw tulad ng iba pang mga binatang walang direksyon sa nayon. Ang bunso, si Suraj, ay naiiba sa kanila. Nag-aaral pa siya sa kolehiyo at mas kalmado, mas mahinahon at mas may katinuan kaysa sa kanyang mga kapatid. Isang araw, dumalaw sa paaralan ng kaibigan ni Rakesh na si Papu, dala ang isang magandang balita. Nahanapan na raw siya ng kanyang ama ng mapapangasawang 14 na taong gulang at nalalapit na ang kanilang kasal. Nang marinig iyon ni Rakesh, biglang naglaho ang kanyang ngiti. Nilamon siya ng matinding inggit kahit pilit niya itong itinatago. Sa huli, ibinuhos niya ang kanyang galit sa mga batang estudyante at kalaunan ay isinisi rin ang kanyang pagkadismaya sa kanyang ama at kay Pandit Jagannath. Kasama rin sa bahay nila ang isang batang utusan na nagngangalang Raghu. Mula sa pagluluto hanggang sa halos lahat ng gawaing bahay, siya ang gumagawa ng halos lahat. Maliban kay Suraj, palaging iniinsulto, sinasaktan at pinapahiya ng bawat miyembro ng pamilya si Raghu. Ginagawa nila siyang labasan ng sarili nilang galit at pagkabigo. Hindi rin mas mabuti ang pakikitungo ni Pandit Jagannath sa kanya. Kaya naman, sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon, alihim na naghihiganti si Raghu sa pamamagitan ng paghahalo ng ihi sa alak ng pandit. Samantala, abala ang buong nayon sa pagdiriwang ng kasal ni Papu. Upang maikasal ang kanyang anak, kinailangan ng ama ni Papu na magbayad sa pamilya ng nobya ng 2 lakh na rupis at 2 baka. Lubhang nagbago la ang panahon. Hindi na ang lalaki ang tumatanggap ng dote. Sa halip, ang pamilya ng lalaki na ang kailangang magbayad ng napakalaking halaga upang makahanap lamang ng mapapangasawa. Ang kakulangan ng mga kababaihan ay lumikha ng isang nakapangingilabot na kalakaran kung saan hayagang binibili at ibinibenta ang mga babae. Ang mas nakapagtataka pa, si Pandit Jagannath mismo ang namangasiwa sa seremonya ng kasal ni Papu. Hindi rin niya maunawaan kung paano nakahanap ng nobya ang ama ni Papu, gayong halos nalibot na niya ang lahat ng karatig na yon, ngunit wala pa rin siyang natagpuan. Ngunit sa kalagitnaan ng seremonya, may isang batang lalaki na palihim na lumapit at may ibinulong sa tainga ni Pandit Jagannath.
agad siyang lumapit sa nobya at sinilip ang ilalim ng suot nitong kasuotang pangkasal. Ilang segundo lamang ang lumipas at nabigla ang lahat sa kanilang natuklasan. Ang nobya ay hindi pala babae, isa pala itong binatilyong nagkunwaring babae. Sa harap ng buong nayon, tuluyang nagkagulo at nasira ang seremonya ng kasal. Naiwang hiyang-hiya sila Papu at ang kanyang ama. Dahil sa matinding kakulangan ng mga kababaihan, isa na namang panlilinlang ang lumitaw. Makalipas ang ilang araw, habang pauwi si Pandit Jagannath mula sa isang seremonya sa Karatignayon, may narinig siyang isang dalagang kumakanta sa di kalayuan. Sinundan niya ang tinig hanggang sa makita niya ang isang magandang dalagang nakaupo sa sanga ng puno habang walang pakialam na kumakain ng prutas. Nang mapansin siya ng dalaga, agad itong natakot at mabilis na tumakbo palayo. Sinundan siya ni Pandit Jagannath hanggang sa kanilang bahay. Umakyat pa siya sa bakod at hinarap ang ama ng dalaga, isang mahirap na magsasaka. Matapos marinig ang kalagayan nito, inalok niya ang magsasaka ng 1,00,000 na rupees kapalit ng pagpapakasal ng kanyang anak kay Rakesh, ang panganay na anak ni Ramcharan. Tinanggap ng magsasaka ang alok. Labis ang tuwa ni Pandit Jagannath kaya agad siyang bumalik sa bahay ni Ramcharan dala ang balitang sa wakas ay nakahanap na siya ng isang magandang mapapangasawa. Walang sinayang na oras si Ramcharan. Sinama niya si Suraj at si Pandit Jagannath at agad silang nagtungo sa bahay ng magsasaka. Dala pa niya ang litrato ni Rakesh upang formal na iharap ang alok ng kasal. Ngunit nang makita ng magsasaka ang larawan ni Rakesh, agad niya itong tinanggihan. Malinaw niyang sinabi ang kanyang pasya. Kung mag-aasawa ang kanyang anak, si Suraj lamang ang kanyang papayagan at hindi si Rakesh. Hindi maaaring maunang mag-asawa ang bunsong anak kaysa sa panganay. Ngunit hindi rin kayang palampasin ni Ramcharan ang nag-iisang nobyang matagumpay nilang nahanap. Natatakot siyang baka wala na silang matagpuang ibang babae kung mabigo pa ang alok na ito. Kaya bigla siyang nakaisip ng isang nakakagulat na kasunduan. Inalok niya ang ama ng dalaga ng 5,00,000 na rupees at 5 baka. Ang kapalit nito ay ipapakasal ang kanyang anak sa lahat ng 5 anak na lalaki ni Ramcharan. Dahil sa matinding kahirapan, mabigat man sa loob, napilitang pumayag ang magsasaka at sa ganoong paraan, ikinasal si Kalki sa lahat ng 5 magkakapatid. Natapos ang kasal, ngunit kasabay nito ay nagsimula rin ang isang panibagong suliranin. Iisa lamang ang babae, ngunit 5 ang kanyang asawa. At dito na muling bumalik ang kuwento sa eksenang ipinakita sa simula. Hindi na lamang asawa ng isang lalaki si Kalki. Isa na siyang bihag ng buong pamilya. Ngayon, iisa na lamang ang tanong. Sino ang makakasama niya sa unang gabi? Lahat ng 5 magkakapatid ay gustong mauna. Bilang panganay, si Rakesh na ang nagpasya. Inangkin niya ang unang gabi para sa sarili niya. Saka hinati ang natitirang mga araw ng linggo sa kanyang mga kapatid. Pumayag naman ang lahat, ngunit may 7 araw sa isang linggo at 5 lamang silang magkakapatid. Kaya palihim na inangkin ni Rakesh ang natitirang 2 araw para rin sa kanyang sarili. Tahimik lamang na nakikinig si Ramcharan. Maya-maya ay nagsalita rin siya. Ipinaalala niyang siya pa rin ang pinuno ng pamilya. Kaya ayon sa kanya, ang unang gabi ni Kalki ay nararapat na mapasa kanya. Sinabi pa niyang mula nang mamatay ang kanyang asawa, hindi na siya muling nagkaroon ng ibang babae. Sa huli naglaan sila ng 1 araw bawat linggo para kay Ramcharan. Samantala, walang nagawa si Kalki kundi tanggapin ang desisyong ipinataw sa kanya. Mula noon, si Ramcharan at ang bawat isa sa kanyang 5 anak ay pumupunta sa silid ni Kalki sa kani-kanilang itinakdang gabi. Sa wakas, dumating din ang gabi ni Suraj, ngunit hindi siya katulad ng iba. Nang makita niya ang hirap na pinagdaraanan ni Kalki, hindi niya ito kailanman pinilit. Sa halip, tinrato niya ito ng may kabaitan at paggalang. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting natutunan ni Kalki kung paano mabuhay sa loob ng bahay ni Ramcharan. Tinanggap niya ang malupit na realidad ng kanyang buhay dahil wala siyang ibang mapagpipilian. Sa lahat ng kalalakihan sa bahay na iyon, si Suraj ang pinakamalapit sa kanyang puso. Siya lamang ang tumuring kay Kalki bilang isang tunay na tao. Tinutulungan siya nito sa mga gawain, inaalagaan siya at hindi kailanman itinuring na isang bagay na maaaring pag-aari o gamitin. Sa bawat sandaling magkasama sila, nakararamdam si Kalki ng kaunting kapayapaan. Sa unang pagkakataon, mula nang makarating siya sa bahay na iyon, muli siyang natutong ngumiti. Ngunit ang makita si Kalki na masayang nakikipag-usap at tumatawa kasama si Suraj ay unti-unting nagdulot ng matinding selos sa iba. Tuwing sila ang pumapasok sa kanyang silid, tahimik lamang siyang nakahiga, tila ba matagal nang nawala ang lahat ng emosyon sa kanyang pagkatao. Si Suraj lamang ang nakakakita ng kanyang tunay na ngiti. Isang araw sa wakas ay nakahanap din ng pagkakataon ang pamilya upang ipahiya si Suraj. Inilabas na ang resulta ng kanyang pagsusulit sa kolehiyo. Bumagsak siya sa halos lahat ng asignatura. Agad siyang pinagtawanan ng kanyang mga kapatid. Sinabi nilang mas inuna pa raw niyang isipin si Kalki kaysa sa kanyang pag-aaral. Maging si Ramcharan ay nakiisa sa pang-iinsulto. Ginamit niya ang pagbagsak ni Suraj bilang dahilan upang bugbugin ito ng walang awa at hiyain sa harap ng lahat. Ngunit kahit matapos ang pangyayaring iyon, lalo lamang tumibay ang ugnayan ni Suraj at Kalki.
At iyon ang hindi na matanggap ng iba. Sa huli, nagpa siya ang magkakapatid na alisin si Suraj sa kanilang landas. Isang araw habang pauwi siya mula sa kolehiyo, bigla siyang hinampas sa likuran ng ulo gamit ang isang makapal na kahoy. Napakalakas ng pagkakahampas kaya agad siyang namatay. Pagkatapos ay itinapon nila ang kanyang bangkay sa kalapit na ilog at sinikap na burahin ang lahat ng ebidensya. Nang dumating ang mga pulis upang magsiyasat, iisa ang naging pahayag ng buong pamilya. Iginiit nilang nagpakamatay si Suraj. Ayon sa kanila, labis daw itong nalumpot matapos bumagsak sa pangsusulit at tuluyang nalugmok sa matinding depresyon. Hindi rin nila pinayagang isailalim sa autopsiya ang kanyang bangkay. Matapos mamatay si Suraj, lalo pang naging miserable ang buhay ni Kalki. Bawat araw sa bahay ni Ramcharan ay tila isang walang katapusang parusa. Dahil wala na si Suraj, wala na ring natitirang taong magtatanggol sa kanya. Mula noon, wala nang pumipigil sa kalupitan ng mga lalaki sa bahay. Patuloy nila siyang inaabuso at ginawang bangungot ang bawat araw ng kanyang buhay. Nang tuluyan ng hindi na niya makayanan ang lahat, napagtanto ni Kalki na hindi na siya magtatagal sa bahay na iyon. Desperado siyang humingi ng tulong. Palihim niyang ipinagkatiwala kay Raghu, ang utusan ng pamilya, ang isang liham na para sa kanyang ama. Sa liham na iyon, isiniwalat niya ang lahat. Ang pang-aabuso, ang pagpapahirap, at maging ang katotohanang pati ang sarili niyang biyenan ay patuloy ring nagsasamantala sa kanya. Pagkabasa ng kanyang ama sa liham, agad itong nagtungo sa bahay ni Ramcharan. Matapos niyang ipakasal ang kanyang anak, ginamit niya ang perang ibinayad sa kanya upang bumili ng bahay sa lungsod at magsimula ng sariling negosyo. Ngunit nang malaman niyang maging si Ramcharan ay inaabuso rin si Kalki, hindi niya sinubukang iligtas ang sarili niyang anak. Sa halip, humingi pa siya ng karagdagang 100,000 rupees kay Ramcharan kapalit ng kanyang pananahimik. Pagkaalis ng ama ni Kalki, ibinuhos ni Rakesh ang lahat ng kanyang galit sa kanya. Walang awang binugbog niya si Kalki hanggang sa halos hindi na ito makatayo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kalki na ang pagtakas na lamang ang tanging pag-asa niyang mabuhay. Humingi siya ng tulong kay Raghu. Matagal nang nasaksihan ni Raghu ang lahat ng hirap at pang-aabusong dinaranas ni Kalki, kaya pumayag siyang tulungan itong makatakas sa impyernong iyon. Isang araw, dumating ang pagkakataong hinihintay nila. Palihim silang tumakas, ngunit hindi nagtagal ang kanilang kalayaan. Nahuli sila bago pa man sila makalayo. Walang pag-aatubiling binaril ng mga anak ni Ramcharan si Raghu. Pagkatapos ay walang awang pinagpuputol-putol ang kanyang bangkay gamit ang mga espada. Si Kalki naman ay pinarusahan dahil sa tangkang pagtakas at sa di umano'y pagdadala ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Itinali siya sa isang poste sa loob ng kulungan ng mga baka at iniwang nakagapos kasama ng mga hayop. Samantala, ang pagpaslang kay Raghu ay nagdulot ng matinding tensyon sa buong nayon. Lalong lumala ang alitan ng dalawang komunidad. Madaling na impluwensyahan ng ilang pinuno ng baryo ang kapatid ni Raghu na may kapansanan sa pag-iisip. Pinuno nila ito ng galit at hinikayat na ipanghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. May hawak na palakol. Palihim siyang pumasok sa bakuran ni Ramcharan sa pamamagitan ng kulungan ng mga baka. Determinado siyang patayin si Ramcharan at ang mga anak nito. Ngunit nang makita niyang nakagapos si Kalki sa isang poste, sugatan at walang kalaban-laban, natigilan siya. Hindi na maialis ang tingin dito. Ngunit maya-maya, dumating ang isa sa mga pinuno ng kabilang komunidad. Sa halip na isipin ang paghihiganti para kay Raghu o ang pagtatanggol sa kanilang mga kababayan, ibinaling nito ang pansin kay Kalki. Inabuso rin niya si Kalki. Pagkatapos, nilinlang niya ang kapatid ni Raghu. Ikinumbinsin niya itong iyon daw ang tunay na paghihiganti para sa pagkamatay ni Raghu. Sinabi pa niyang sa pamamagitan ng pang-aabuso kay Kalki, hindi lamang nila na ipaghiganti si Raghu, kundi na ipaghiganti rin nila ang matagal ng pang-aapi sa kanilang komunidad. Samantala, nagpatuloy ang pagpaparusa kay Kalki. Sa loob ng maraming buwan, nanatili siyang nakatali sa ulungan ng mga baka kasama ng mga hayop. Bawat lalaki sa pamilya ni Ramcharan ay pumupunta sa kanya sa nakatakda nitong araw at tuwing nagkakaroon ng pagkakataon, maging ang ilan sa mga pinuno ng kabilang komunidad ay nagsasamantala rin sa kanyang kalagayan. Sa panahong iyon, isang bagong utusan na nagngangalang Suka ang nagsimulang magtrabaho sa bahay. Hindi siya katulad ng iba, naawa siya kay Kalki. Kaya palihim niya itong dinadalhan ng pagkain at tubig sa tuwing may pagkakataon. Isang araw, napansin ng pamilya na tila lumalaki ang tiyan ni Kalki. Naghinala silang buntis siya. Matapos suriin ang mga palatandaan ayon sa kanyang paniniwala, sumang-ayon si Pandit Jagannath. Ayon sa kanya, hindi lamang iyon simpleng paglobo ng tiyan. Totoong nagdadalang tao si Kalki. Mabilis na kumalat ang balita sa buong nayon. Hindi nagtagal, dumating sa bahay ni Ramcharan ang pinuno ng kabilang komunidad kasama ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Iginiit niyang ang batang dinadala ni Kalki ay anak ng kapatid ni Raghu na may kapansanan sa pag-iisip. Samantalang ang kawawang lalaki ay walang kamalay-malay na ginagamit lamang siya para sa pansariling interes ng iba. Labis na ikinagalit iyon ni Ramcharan. Agad niyang inilabas ang kanyang baril at pinalayas ang mga ito sa kanyang bakuran. Pagkatapos noon, kinuha ng 4 niyang anak ang kanilang mga sandata. Determinado silang tapusin ang alitan.
Mabilis namang sumama sa kanila ang mga kalalakihan mula sa kanilang komunidad. Sama-sama silang nagmarcha patungo sa kampo ng kabilang panig, handang harapin ang anumang laban na naghihintay sa kanila. Walang sinuman ang nagtangkang alamin kung ano talaga ang nangyari. Sa loob lamang ng ilang sandali, umalingaw-ngaw ang putukan mula sa magkabilang panig. Nakuha agad ng marahas na sagupaan ang una nitong biktima. Napatay ang kapatid ni Raghu na may kapansanan sa pag-iisip, habang hinahabol ng mga anak ni Ramcharan at ng kanilang mga kasamahan ang kabilang grupo hanggang sa kanilang komunidad. Saka lamang nila napagtanto na nakagawa sila ng napaalaking pagkakamali. Sa loob ng ilang sandali, 12-12 ng mga taga-nayon ang sumubod sa kanila habang may dalang mga kagamitang pambukid. Agad na nauwi ang komprontasyon sa isang matugo at mabagsik na labanan. Walang awang pinagtulungang bugbugin ng nangalit na mga tao, ang mga anak ni Ramcharan at ang kanilang mga kasamahan. Nang matapos ang kaguluhan, patay na ang lahat ng 5 niyang anak. Samantala, sa bahay ni Ramcharan, ibinunton niya ang lahat ng sisi kay Kalki. Muli niya itong itinali, binuhusan ng kerosin ang buong katawan at naghanda siyang sunugin itong buhay. Naniniwala siyang kapag napatay niya si Kalki at ang batang dinadala nito, tuluyan ang matatapos ang lahat ng sigalot. Nandoon mismo si Pandit Jagannath. Ngunit wala man lamang siyang ginawa upang pigilan si Ramcharan. Sa sandaling iyon, ang bagong utusan ng pamilya na si Suka ay nagkaroon ng lakas ng loob na kumilos. Kumuha siya ng kutsilyo, mabilis na sinugod si Ramcharan at paulit-ulit itong sinaksak sa likod hanggang sa bumagsak ito at tuluyang namatay. Nang makita iyon ni Pandit Jagannath, labis siyang nataranta at agad na tumakbo upang iligtas ang sarili. Natatakot siya na ang susunod na papatayin. Ngunit iba ang naging kapalaran niya. Habang tumatakas, naabutan siya ng parehong marahas na kaguluhan at pinagtulungan siyang bugbugin ng nangalit na mga tao hanggang sa siya'y mamatay. Samantala, habang nilalamon ng kaguluhan ang buong nayon, nagsimula namang manganak si Kalki. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagsilang ng isang lalaki. Isang sanggol na babae ang isinilang niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, may isang batang babae na muling isinilang sa lipunang halos tuluyan ng naglaho ang sarili nitong mga anak na babae. Naging simbolo siya ng pag-asa, sapagkat kung ang inosenteng batang ito ay papatayin din sa ngalan ng bulok na tradisyon at baluktot na paniniwala, wala nang kinabukasang matitira para sa lipunang iyon. At dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.